biglang lumambot ang Iran. Bigla itong nag-anunsyo na ang Strait of Hormuz ay bukas na para sa lahat. Pinapalabas ng Iran na ang kanilang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay ang pagtiklop ng United States of America at Israel sa kanilang tawag. Ang tawag na ito ng Iran sa Israel ay hinto ang kanilang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon. Katakataka rin na bigla lang ikinasa ang 10 araw na temporary ceasefire ng Israel at ng Hezbollah ng Lebanon. At ilang oras lamang ang nakalipas, biglang nag-anunsyo si President Donald Trump at ang Iran na muli nang binuksan ang Strait of Hormuz at ito ay para sa lahat. Sinasabi na ang paghinto ng Israel sa kanilang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon ay sanhi kung bakit muling binuksan ng Strait of Hormuz. Pero paano kung may mas malalim pa palang dahilan? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 18, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito mga kaibigan ay may kaugnayan pa rin sa tensyon ng Amerika, Israel at ng Iran. Kasama rin nating pag-uusapan ang biglang paghinto ng pag-atake ng Israel sa Hezbollah ng Lebanon. Naging headlines ng mga international news sa iba't ibang bahagi ng mundo ang biglang pag-anunsyo ni US President Donald Trump at ng mismong Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi na ang Strait of Hormuz ay bukas na. At hindi lang basta-bastang bukas na, kundi muli itong binuksan at ito ay para sa lahat. Marami ang mga nagsasabi na tumiklop daw ang United States of America at Israel sa Iran at sinunod ang kagustuhan ng Iran na ihinto ng Israel ang kanilang ginagawang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon. Nitong nakaraang linggo mga kaibigan, bago pa man ihinto ng Israel ang kanilang ginagawang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon, hindi ba't nagkaroon muna ng pag-uusap ang panig ng Amerika at ng Iran at ginawa ito sa Pakistan? Pero walang napag-usapan. Umuwi na lang sa Amerika ang Vice President ng Amerika na si J.D. Vance maging ang mga kinatawan ng Iran. Wala silang napagkasunduan sapagkat patuloy pa rin na inaatake ng Israel ang Hezbollah ng Lebanon. Yan kasi ang hinihingi ng Iran. Gusto ng Iran na tuluyan na itong ihinto upang buksan ang Strait of Hormuz. Kaya walang nangyari. Dati nang nanindigan ang Hezbollah, ganun din ang Israel na hindi sila hihinto sa kanilang ginagawang pag-atake sa Lebanon. Pero kahapon lamang mga kaibigan, April 17, biglang nag-anunsyo ang presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump na nagkasundo ang Israel at ang Hezbollah ng Lebanon na magkakaroon sila ng temporary 10 days na ceasefire. At ang nasabing ceasefire ng Lebanon at Israel, wala silang personal na pag-uusap. Kumbaga, hindi sila nagkaharap. Tanging si President Donald Trump lamang ang gumawa nito. Kinausap ni Donald Trump ang Lebanon, pumayag ng 10 days ceasefire. Pumayag din ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu nang tawagan nito ni President Donald Trump na kinakailangan ang 10 days na ceasefire. Hanggang sa nagkasundo ang magkabilang panig at inanunsyo ito. At mga kaibigan, makalipas lamang ang ilang oras, agad na nag-anunsyo si President Donald Trump at ang mismong Foreign Minister ng Iran na ang Strait of Hormuz ay muli na at tuluyan ng binuksan. At tinuturo ng Iran dahil ito sa paghinto ng Israel sa pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon. Pero paano kung ang claim ng Iran ay isa lang palang maskara upang itago ang tunay na katotohanan?
Ano ang tunay na dahilan na ikinukubli ng Iran sa isang maskara? Balikan natin ang nangyari sa Pakistan. Ito yung pag-uusap ng Amerika at ng Iran na kung saan walang kasunduan na nangyari. Hindi ba't ilang oras lamang ang nakalipas matapos ang pag-uusap? Agad na naglabas ng pahayag si US President Donald Trump at inutusan nito ang napakaraming sasakyang pangdagat ng US Navy na lumapit na sa Strait of Hormuz. Nagpadala rin ng karagdagang puwersa, mga fighter jets at marami pang iba. At ang pakay, kontrolin ang Strait of Hormuz at harangin lahat ng mga daungan ng Iran. Kumbaga, walang makakapasok, walang makakalabas. Sa halip na kontrolin ng Iran ang Strait of Hormuz, tila nabaliktad ito sapagkat naging kontrol ito ng United States of America. Teka, hindi ba't ang claim ng Iran kaya lang binuksan ng Strait of Hormuz dahil hininto ng Israel ang kanilang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon? Pero ang katotohanan, bago pa man inihinto ng Israel ang kanilang pag-atake sa Hezbollah ng Lebanon ay nakapuesto na ang napakaraming puwersa ng Amerika sa Strait of Hormuz at ganun din ang puwersa ng Israel. Nakahanda rin na sa isang utos lamang ni President Donald Trump mangyayari ang isang malaking pag-atake sa loob ng Iran. Kumbaga, pinilipit ng husto ni President Donald Trump ang Iran hanggang sa ito ay mapapayag kahit na walang tulong na nagmula sa NATO. Mas lalong nahirapan ang Iran sa ginawa ng United States of America dahil dati nang may mga sanctions ang Iran sa iba't ibang bansa lalong-lalo na sa United States of America pero mas lalo pa itong naghirap sapagkat binantayan ng husto ng puwersa ng Amerika ang mga daungan ng Iran. Ibig sabihin walang tulong na papasok, wala ring lalabas. Kaya lumalabas na ang kinabubuhay ng Iran ay nasa loob lamang ng kanilang bansa. Kaya itinuturo na isang napaka-effective na paraan ni President Donald Trump ang ginawang pagbantay sa Strait of Hormuz at pagbantay sa mga daungan ng Iran, kaya binuksan ng tuluyan ng Iran ang Strait of Hormuz. Sa pagbubukas ng Iran sa Strait of Hormuz, humirit pa ang Iran. Ayon sa kanila, kinakailangang alisin ng Amerika ang kanilang blockade sa Strait of Hormuz. Yun pala ang dahilan. Maliwanag na sa pahayag ng Iran, nahihirapan sila sa ginawa ng Amerika na pagsara sa Strait of Hormuz. Ang ginawa kasi ng Amerika, parang ganito mga kaibigan. Aha, gusto nyo palang isarado ang Strait of Hormuz? Okay, sige, tulungan ko na kayo. Ang problema lang, maging ang Iran hindi na rin makalabas. At upang patutuhanan ng ating sinasabi, ibinalita ng Reuters na gusto nga ng Iran na tanggalin na ang blockade ng United States of America. Pero sinagot naman ito ng Amerika, hindi pinagbigyan ang Iran. Sa halip na alisin ng Amerika ang kanilang blockade sa Strait of Hormuz sa mga daungan ng Iran, ang sagot ay, ibinalita ng NBC News, ayon kay Trump, ang US blockade ay mananatili hanggang sa makamit na ang peace deal. Sa kabilang dako, mga kaibigan, may buwelta si President Donald Trump sa NATO sapagkat nang inanunsyo ni President Donald Trump at ng mismong Iran ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kumbaga, nagtagumpay ang Amerika, bukas na ang nais nilang buksan. Hindi ba't ito rin ang bagay na hinihingi na tulong ng Amerika sa NATO na magpadala sila ng kanilang puwersa upang puwersahang buksan ang Strait of Hormuz pero tinanggihan ito ng NATO. Meron pang isang bansa na kasapi ng NATO na nagsabing, hindi namin gera yan, bahala kayo riyan. Pero ngayon na nabuksan na ang Strait of Hormuz, ayon kay President Donald Trump, tumawag sa kanya ang NATO at nag-alok ng tulong. Pero sinagot ito ni President Donald Trump. Ayon kay Donald Trump, stay away. Para bang pinapalabas ni President Donald Trump na noong ako ang nangangailangan sa kasagsagan ng gera at ang Amerika ay bahagi ng NATO pero walang NATO na tumulong. Pero ngayon na okay na, nabuksan na ang Strait of Hormuz, tatawag ngayon ang NATO at mag-aalok ng tulong. Ano pang tulong ang kakailanganin kung ako si President Donald Trump? Tapos na, nagtagumpay na, bukas na ang Strait of Hormuz. At kung anuman ang mga dahilan kung bakit nabuksan ang Strait of Hormuz,
para sa akin ay wala na tayong pakialam. Ang importante, nabuksan ito at maraming makakaginhawa. Magkakaroon ng kaginhawaan ang Iran, maging ang mga tao sa Middle East, Israel, maging ang puwersa ng Amerika. At higit sa lahat, maging tayo na nandito sa Asia, magbe-benefits din dahil malaki ang possibility na baka bumaba ang presyo ng crude oil at petroleum product dito sa ating bansa. Sana nga kung gaano kabilis ang mga negosyante ng oil product at petroleum product dito sa ating bansa, sana ay ganun din kabilis ang kanilang pagbaba ng kanilang mga presyo habang nagkaroon ng temporary ceasefire sa Middle East o West Asia. Ang problema, kahit na magbabaan na ang mga presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at hindi pa rin maibababa ang mga presyo ng oil product dito sa ating bansa, ay nako, ewan ko na lang ano ang inyong masasabi mga kaibigan tungkol sa balitang ito. Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!